subjects. No? Kung sa'yo mga importante yung mga butang na atong isgutan panahon sa atong panagtigom. No? So, kining panagtigom nato, gidisenyo ni siya, pero naan ni siya ay spiritual nga goal. Naan ni siya ay kakaputon na spiritual na katuyuan. Kanya, atong natunan, atong yaging pagtuon nato, sa Merkulis to, di ba? Ang kamahinungdanon sa pagbasa ng atong diskutan. So may atong diskutan atong Merkulis. Pagbuhat sa panagtigom sa magalaan. Sino ako? Unsay buhaton? Panagtigom sa magalaan. Kung naatas pa nagkatigom, unsay importante na to unsa man atong ginaisgutan na to mga igsoon? Ang pagbasa. No? Kaya kung magbasa ta, naa niya ang ato pagpamalandong. Okay. So, atong kablihon atong Bible diya sa Salmo 105, 1-3. Ato itong natunan, atong yaging na mismo galing si Lord Jesus Christ. O sa siya na nagbasa po sa kasulatan. Di ba? Naninduman ninyo? So, kung wala pa ka doon, bago lipahin nyo sa inyo. Panahon po sa mga apostolis, na-record po diya sa Book of Acts, nga ang mga apostolis, mismo sila, Apostol Pablo, gabasa sa kasubuan o sa mga propeta. So, ang mga kasubuan o ang mga propeta, ginabasa nila na. Asa man unsa may makuha nato diha ato sa basahon ni Salmo 105, Psalm 105 verse 1 up to 3. O give thanks unto the Lord, call upon His name, make known His deeds among the people. Sing unto Him, sing psalms unto Him. Talk ye of all His wondrous works. Glory ye in His holy name. Let the heart of them rejoice that seek the Lord. So, unsa may pagtulon ang iya atong makuha na konektado sa New Testament na church nga kung atong palandungan unsa di ang gibuhat kaniadto sa mga magtotoo kung magtigom sila. Kaya wa man ta na present dito sa ila, wa man ta experience kauban nila. Ang ato karon is pagpanghando raw kung unsa ilang ginabuhat kaniadto sumala sa atong mabasa sa kasulatan. Yan nabasa nato sa atong unang Bible study nga usa sa mga ginabuhat nila diha sa sinagoga mao ang pagbasa sa kasulatan. Ang mga kasubuan kanang gitawag Torah, ang 5 Old Testament 5 books of law gikan sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Muna silang 5. Muna gitawag nga Pentateuch o gitawag nga libro sa kasubuan. Ang sunod ana uban katong gitawag nga Book of Prophets, mga libro sa mga propeta. Kay mga sinulat sa mga propeta, apil na ang Salmo. Kay kaning Salmo, propesiya man ni siya gyapon. Mga panagda, mao ni kini si David, propeta gyapon ni. No? Na siya daghan siya mga nahimo ng mga salmo. Isa katong gibasa gyapon kanina ni Brother Ricky, usa to sa mga propesiya nga nahimo ni David. Abi to sa uban kung pagbasa o may tungod to kay David, pero actually di dito may tungod kaniya. Kadto nga propesiya may tungod to kay Jesus. Unya isa adto nga napamatutan natuman sa Salmo 23 nga nag-andam ang Ginoo og pagkaon o natinubungan sa iyang kaaway katong pagpangyapo na. Nga dito sulog bagyon sa iyang kaaway dito sa iyang kupa ang tinapay nga iyang ikaw nga si Judas Iscariote nga mo ay nagluhi
para ilansang ko sa Ginoo sa ilansang nila sa ko. Diba? So man siya. Although doon ay mensahe gyapon ito na katong dibasa ni Bertiting konektado sa Diyos na Bertiting nga sa ibang panimalay mo kaaway. Na ang kaaway lang isgutan, wa pa ibang panimalay, ikaw ra isa, ang kaaway ni mudaan ay imo kuno. Imo ra dia. Ang pangibog sa unod ug ang pangibog sa espiritu man nagkaaway ni sila duha. Kasumpati sa unod ug espiritu kaaway sila kay kasumpati kapit pa din sa Galacia 3. O kapitulo 5, no? So karon balik ta may igsuon. Unsa may atong hisgutan panahon sa atong panagtigom ang mga subject nga atong hisgutanan? Ang ngalan sa Ginoo. The name of the Lord. Dapat ang ngalan sa Ginoo ay atong mahisgutan. Amen. Matod pa din na panaghatag kamo og pasalamat kang Dios sangpita ang iyang ngalan sa ato ba? Sangpito ang iyang ngalan. Mahisgutan gyud ang ngalan sa Ginoo. Kay kung mahisgutan ang ngalan sa Ginoo, ang ngalan sa Ginoo mao ang magdumaya, mao ang matuboy, mao ang mapasinunggan. Di ba? So unsa ang mga subject nga angay hisgutan panahon sa panagtigo? Ang ngalan sa Ginoo. Una nga diha sa mga testimony may tungod sa mga healing o sa mga kanang mga milagro nga ibang buhat sa Ginoo, gagagamit ang ngalan sa Ginoo ni Jesus. Unsa man ngalan sa Ginoo? Daghan kag angay mahibaluan may tungod sa ngalan sa Ginoo. Di ba? So dapat di ay ang study may tungod sa ngalan sa Ginoo, mahisgutan diha panahon sa panagkatigo. Kaya daghan kag makatunan. Daghan kag angay mahibaluan unsa ba ang ngalan sa Ginoo? Ang uban may ingon nga na sa Ginoo Diyo. Ang uban sa ato, may ingon sa tanga Jesus. Diya ka tama. Pero may tungod sa subject, may tungod sa ngalan sa Ginoo, may tungod sa name of the Lord, sa ngalan niya. Daghan kita kinahanglan matun-an nga makaayo sa ato kung makatabang nato, kung makapalit kung sa atong pagtugot o kailangan niya. Okay. Sunod mga igsoon nga atong angay nga isgutan o kanang subject panahon sa atong panagkatigong is mao ni ang pagpasalamat. Dapat mahisgutan nato ang mga buhat sa pagpasalamat. Na ay mga pagtuon mahitungod sa pagpasalamat. Pagpasalamat diya sa Ginoo. Kunya naapoy mga buhat sa pagpasalamat. Hallelujah. Ano ito akong sunod. Una, ang isgutan. Tuna na to, ang ngalan sa Ginoo. Sunod, dapat may pagtuon o pag-isgot, may tungod sa pagpasalamat o paghalad sa pasalamat. Sunod mga igsuon, dapat diha sa atong mga panagkatigo, atong isulti ang mga kahigulungan buhat sa Ginoo. Atong hisgutan ang iyang kahigulungan mga buhat. Na saan pa na ako pag-isgot sa iyang kahigulungan buhat? Wala sila. Imposible. Dili lang sa kasinatian. Ang kasulatan, dili lang makahisgot ka may tungkol sa wonderful words of God. Dili lang ka maghisgot may tungkol sa katinalaan o kahigulungan buhat niya based sa imong kasinatian. Kung gawas sa imong kasinatian, mismo ang kasulatan nagpangimatuod may tungkol sa imong buhay. Busa kung mag-study ka sa scripture, sa kasulatan, ang Biblia, kung mag-study ka din, gagawin ka may tungkol sa katinalaan o kahigulungan buhat sa Diyos. Diba? Busa nga katinalahan o kahigulungan buhat sa Ginoo, ang mahitabo kang Jonah. Kung imo tong susihon, basahon, kung may balik-balik kung imo nag Jonah lang, kanang sa book of Jonah, isa-isay din na ang usa lang ka part sa panghitabo sa kinabuhi ni Jonah. Gamay lang, lakbit lang na sa panghitabo sa kinabuhi ni Jonah, okay, makita nimo. Ay, inunan ba sa ginawa sa Ginoo? Isugo ni si Jonah, magwali dito sa Ninive, si Jonah, dili masugot.
So gali man mosulod si Juna nga magwali dito sa Ninive, kay naa siya laing katarungan na siya gusto. Ang gibuhat ni Juna, ni Sibat, niadto sa laing dapit, isa kay barko. Gitugutan ra po sa Ginoo nga makasakay barko. Nagbiyahe na to Anas Law, nagbiyahe na kay padung sa laing lugar sa Tarsis. Usa pa gibagyuhan. Pero ang bagyo di ay pinadala sa Ginoo. Pwede na magununta to bit na lang pasakay. Di ba? Ingon nga. Lahat na yung buhatong si Ginoo, hindi siya makasakay. Ano itugot mo yung makasakay? Yung magpakasakay na, ibagyuhan. Nadala itong mga tao dito sa bagyo. Niingon na yung pag-ampo, nagun mo sa inyong Diyos. Di na, kaya basit kinsa sa ato rin hinungdan o mo hinungdan sa aning bagyuhan. Natultulan Manila, kaya nagripa sila si Juna. Nakabalo ko si Juna nga, siya hinungdan. Guilty siya. O siya yung buhat. Iingnan yung mga tao nga. Kaya ingnan, kung siya may buhatos para nga pulurang may bagyo. Iingnan po niyang mga tao nga, iitsa kung inyo dito sa tubig. Kaya pulungan kayo, gitukutan mo kita sa Ginoo ng mga paghitabo. Pag-itsa siya sa tubig, nagandang sa kang Ginoo ang isda, nagandang kayo, nga ikaw kung mula mo yung Juna. Ang kahimulungan kayo tulo. Kaadlaw, kagabi dito sa tiyan sa isda, wa mamatay, wa mahimis. Wa mo siya malumos. Pero gihatod siya sa isda dito sa dapit nga maoy iyang mission. Dito siya giluwa sa may bayon sa syudad. Nga dito po siya ipagwali sa Ginoo kay di lagi sa sulod. Pero ang kaigulungan po sa Ginoo kay wa bitaw siya ang persuasive way, ang way of persuasions, ang pamaagi sa Ginoo para makabig si Juna nga magwali, para madali siya nga magwali. Inadto nga pamaagi, ginunta niya ang kagustuhan ni Juna nga mobiyahe, pero gipakita niya nga kung di gyud nimo buhaton ang akong pagabuhaton, mao ni ang akong pagabuhaton aron imong mabuhat ang buhat nato pagabuhat. Di ba? So, nakabuhali din siya kay naka-experience na siya dito, ampo siya dito sa isla. Kay sama nga to siya sa lugnanan daw. Kay bulungan lang na mabuhat sa iyo. Sige, balik-balik anak, magkayong kagadagan, bagay sa mong pangutana ni. Kung sa may tubag sa pangutana nga, di mo matubag. Sa uban, imong ka nga naglibog. Pero sa Diyos, makaimong ka kahibulungan. Di ba? Kahibulungan ang buhat sa Diyos. Yan tuod man, nakagwali siya. Kung ang mga tao sa Ninive, nakahinuso. Wa madayon ang giingon sa Ginoo nga iya ang naglakon ginabis pa yan. Di ba? Doon naman ang tayo pamaagi at doon nga dili na doon. Pero tuhod kay ang Diyos nagbuhat sa kahimulungan mga paagi. Amen. Kay aron maila siya nato, kung maila siya sa mga tao, puno sa siya ng pagka-Diyos. Nga siya dahil usa ka Diyos nga gamhanan o kahimulungan. Amen. He is the mighty God and the wonderful God who works in wonderful ways. Diba? Naway makatong ba sa iyo? Sunod, mga igsuot. Kung man ang atong hisgutan, gawa sa iyang kahimulong ng mga buhat, dapat matod pa din na yan ang mag-ingon din ako, managsulti ka mong itungod sa iyang katingalan mga buhat. So, niyang wonderful works, hisgutan. O niya, ibantala sa taliwala sa katawan ng iyang nabuhat. Testimony. Or preaching. Mo-testimony ka kung imong kasinatian. Pero kung dili, i-preach nimo kung unsa ang gibuhat niya sa kasulatan. Di ba? Munang tuon nimo sa kasulatan, i-share nimo sa mga kaigsunan. May igsoon nabasa na ko dili, ingon ani mo ang Dios, ang iyang gibuhat, ingon ani. Di ba? Muni usa sa mga gibuhat sa Ginoo. Unsa man ang usa sa gibuhat sa Ginoo? Milakaw siya ibabaw sa tubig. Unsa man ang gibuhat sa Ginoo? Itikas niya ang dagat. Basta mo muna. I-share din nimo kung unsa. Di ba? Di pa inom niya ang mga tao gikan sa tubig nga miagas gikan sa bato nga santikan. Kanang bato nga santikan, magamit din mo na siya pagkadlit. Magkaghamit mo. Pero dito, ipagula ang tubig. Para makainom ng Israel. Di ba? Example lang na.
Sunod. Unsa pa gyud ang atong paghisgutan? Unsay atong mga subject, mga buhaton diya sa ato panagtigom. Managhimaya kamo sa iyang balaan nga ngalan. Ang iyang ngalan daw mo atong i-glorify. Dili ang atong pagtigom. Ang iyang ngalan mo atong himayao. Ang iyang ngalan ba? Unsa may himayao dal dito pasigunggan? So dapat matod pa din sa New Testament, ingon pa din sa pagtulon ani Apostol Pablo sa Colosas ingon pa niya, in everything you do, in word and in deed, sa tanan ninyong pagkabuhaton, sa ulong man o sa buhat, bata ang tanan sa ngalan sa Ginoo. So sa to pa nga ang atong goal din na ang Ginoo mahimaya ang iyang ngalan. Kung doon na may mga improvement, kung doon na may mga kalampusan, kung doon na may mga kalaugan, kung doon na may kaluwasan, kung doon na may nagawat ni mga kaayuhan, ang Ginoo ang mga silbi. Hindi. Imantala man daw, o isulti, o himayaon pa nila. Okay, so, ang isa sa pagbuhat atong buluhaton diya sa atong pagtigo, mao kanang pag-glorify. Glorify sa iyang ngalan. Glorify the name of the Lord. Himayaon niya. Sunod. Manag-awit. Manag-awit. Sunod na yung mga pag-awit ng ngayon. Nato pa diya, papaglipaya ang kasing-kasing ni atong mga nagpangita kan Jehova. Manag-awit or rejoice. Manag-awit sa kalipay. Manag-awit sa kalipay. Pero unsa man nga panag-awit sa kalipay? Rejoice in the Lord. Nati kay kawit nga goal. Na may kalipay nga dili diya si Ginoo. Di ba? Rejoice in the Lord. Dili pa nag-awit sa kalipay nga katong jamming-jamming nga kalibutanon. Kinahanglan ang atong panag-awit sa kalipay tungod sa Ginoo. Amen. Diha sa iyang ngalan. Hallelujah. Dapat dili ta makagawa sa ani diha sa atong mga panagtigom. Pero unsa ganitong pinakauna nato nga gisgutan? Atong Bible study, ang pagbasa sa kasulatan o ang pagpamalandong. Reading the scriptures and meditation. Meditating. Reading and meditating the scriptures. Ang pagbasa sa kasulatan at ang pagpamalandong. Dili ka mugula nga. Unsay goal ani mga igsoon? Unsay may pinaka goal? Ang importante ani dili ang ma-entertain ta. Kaya ngano magluya ta kung makakita ka pila na lang ka buok o pila na ka tao. Magluya ta kay di man ta ma-entertain kay sabi ni sila nila. Ako breng-brengan nila. Di ba? Ano libre nila ang hindi na naninita isa ka doon niya ko na di ba? Di ba? Dili ni may tungod sa kung sa itong makita na malingaw ta. Kung dili, ang goal ani tanan is to enrich our spirit and our faith. Ang pagpadato, ang pagpauswag, ang pagpalambot sa atong espiritu o sa atong pagtuo. Mao na pinakatumog. Mao na nahumana ka sa panagtigom kanagingan na natong pagsimba. Ang atong pagsimba karon diha sa Dios mao kining enriching our spirit and our faith. Ang pagpalambo sa atong espiritu ug sa atong pagtuo. Kay kung mulambo ang atong spiritual life, atong espiritu ug ang atong pagtuo nan mao kana mohatag sa ato og pusog nga mulahutay ug barog malimpod maka pagpiling kita diha sa Ginoo. Ug mahimong takos nga modawat sa kinabuhi dayon musulod sa Ginoo. Kung
naatay enrich nga espiritu o pagtuo. Basta kinsa may mulahutay mo sa dato, awanahon sa kalisod, moingon na yung mga tao, may man yung mga dato, kaya di man sila maapektuhan. Kaya lisod. Kaya dato man sila. O di ba nakasabot mo niya ikana? Niya anong di ba tam ni kamot naman dato? Di ba? Niya kinsa may tapulan. Nga na dato. Nga dato, katong buginan. Amen. Kinsa may dato nga napobre. Kagam dili ko gihan. Magsilirag kagugi og gasto, kugi kay mo gasto. Ang uban ana nakadawat sa pagkadato. Yung tinikanan dato. Nakapanunod sila sa kadato. Pero sila wa sila makapanunod sa kinaiya sa ginikanan, giunsa nila pagkadato. Ang kaptanan ra sila ginikanan mo ilan na manunod. Nadawat nila. Pag sila na giwaldas nila. Nawala na ang kinaiya sa pagkadato. Di ba? Kinsa ang mga tao dato? Ito mga taong pugihan. Kadto mga taong pugihan, mangitag paagi para madato. Niya ang kadato, duha man eh. Dato sa material, o dato sa espirituhan. Atong ibili, kung itudlo si Ginoo nga magpadato ka diha sa espiritu. Magpadato ka diha sa tupad-tupad. Kaya mao ka lang tinuod nga kadato kay wala ka may katapusan. Pero kung pobre ka sa espiritu, bisan pagdadot ka sa material, hindi ka. Kanahon mo ng mga tao nga adunahan. Pag dunay problema, labi nagkamatayon ang sa gubangon, unsa isang dito? Mangayog tabang sa Dios. May tabang sa Dios. Makampo. Nalisod na giyampo na wa kay koneksyon sa Dios. Wa kay relasyon sa iya. Kano sa aman makakunik ang tao sa Dios? Pinaagi sa pagtuo. Pero ang pagtuo, kinahanglan niya i-enrich, kinahanglan imong pauswago ng imong pagtuo, palambuo ng imong pagtuo. Kaya kung ang imong pagtuo, mukunhod, buhinay, malayo ka sa Diyos. Yeah. Di ba? Malayo ka. Muna, imong pagsangpit ka niya, dili madungog. Ang imong pagsangpit ka niya, dili muhatag sa imong kasiguruhan. Di mo sa ang imong pagsangpit ka niya, di muhatag imong kalinaw. Ano man? Uy, paglaong may kalinaw, may kasiguruhan. Ano man? Layo man kasi yan. Ingon pa sa Ginoo diya sa Isaias, mga kaigsuonan, ang inyong mga kalapasan mao'y nakapangimulag na ako ikan kanina. Asan na siya? Isaias 59, ingon pa niya ang igsuon. Hindi man pwede mag-uban nga ma-enrich ang ato pagtuo tapos magpuyot ka nga dato sa sala. Kinahanglan mapobre ka sa sala, madato tas pagkamatarong. Madato ta sa atong relasyon sa Dios. Yung mga Ginoo tabangin ko, sumit ka sa Ginoo pero dili ka makigrelasyon sa iyo. Una ara gani ng relasyon sa magtiayon, di ba? Ang relasyon sa magtiayon nindot kaayo basta doon na sila ipagsalig sa usag-usag. Pero pag wa na gani ang pagsalig sa usag-usag, kay wa na pagtuo. Wa na may pagtuo, di na makasalig. Puro na tanan isulti nimo si kumbana, diskumpiyado ka na. Tanan isulti si imong asawa, diskumpiyado ka, wa kay pagsalig, di ka wa kay pagtuo niya. Kaya nakabalo ka gani dili tugas nimo to. Muna imong na mataan, muna imong na matigdan di maniga tugas nimo dili sa wa. Kung ingon niya nga mura mo ng kwarta, kung diskumpiyado na, di mo din mo labot dili ka duwa. Daghan mga unfaithfulness. So tungod sa mga unfaithfulness, dili na kasaligan, wa ni salig, ay lang relasyon. Ya sa Dios, dili ko gusto ang Ginoo na magpakita ka anak ng ginagiyang unfaithful ka. So enriching our faith is important para nga mag-uul ka sa Ginoo. Kung dili di para na ninyo nga pagtulungan na para ni natong tanan. Kaya ka-struggle ko ani. Kung paningkamot ko. May igsuon. So ako ning gi-share sa inyo. Kaya kinahanglan nato ni matud pa diya sa Isaiah 59.
O no padulong sa Dios. Ang inyo ani akaron ang kamot ni Jehova wala pang mubi. Aron kini dili makaluwas ni pabukaton ang iyang igdulumong aron kini dili makaluwas. Apan ang inyong mga kasalanan maoy nakapahamulag kaninyo ug sa inyong Dios. Unsay naghatag og gap Kasalanan. nga ang Dios dili makapamati, di ganahan mamati pa. Tungod kay naay pagka-unfaithful ng tao. Tungod sa iyang mga kasalanan. Layo ang tao gikan sa Dios. Di ba? Mao biya na nga lisod gyud kaayo approach ang kanang kay karelasyon niya na bitaw dili mayo ang inyong panag-uban. Lisod na gyud kaayo. Kinahanglan ma-reconcile sana. Kinahanglan ma-erase sana ang mga nakababaw. Kinahanglan mag-reconcile sa mo kay aron nga ma-auto-lead yung relasyon niya. Doon na dahil kay pagbalik sa inyong pagsaling. Pagtuo. Siya sabya sa inyo. So ang Diyos, mando kaniya, o ang inyong mga sala nakapatago sa iyang nawamgikan kaninyo ron siya dili makadungog. Basta, bisan unsang relasyon, basta ikaw, di ka matinud-anon, unfaithful ka, uli ayo ang maong relasyon. Di ka makabenepisyo. Sige na kagpangilan, sige na kagpamata, sige na kagpanglimbong, hindi maayo. Bisan unsang relasyon. Tinahanglan ko nakahimo ka kasalanan, kasaypanan, kabalukang ng tinulson, ngayon pasaylo niya, magpakita ka na di ka naman usap, adi na naman ito. Manikam ka, magpakita ka na, di ingkid ka, di na kagusto anak mo ba? Kung ka mapasaylo ako, tapos wala sa imo ang pagpanikamot ng imong kaligdan, hindi ka kasalitan. So mauna siya mga igsuon. O atong mabasa mga igsuon, last na lang nino. Example lang ni giun sa pag-enrich ang faith ni David. Ngano nga inaana na lang kaligdoon si David nga mo atubang ug moaway kang Goliath. Grabe rich kayo ang iyang faith. Confident kayo siya nga modaog. 100%. Oh, 100% siya modaog, di wa siya mataranta ka. Ako pili kay ani. Dili na lang po ani. Wala siyang taranta na. Sa iyang kabatan noon, sa iyang kagamay, kamubo o height, i-compare atong higante nga si Goliath. Grabe. Ang iyang pagsalig, grabe ka dako. Because of his enriched faith. Amen. Tungod sa iyang kadato, sa iyang pagtuo. Nga naman ang iyang pagtuo na dato man siya sa pagtuo. Nga nung dako maka iyang pagsalig sa iyang pagkasulti kanang dato pagtuo sa mo. Dako kay pagsalig, confident. Masabigon kay siya nga di siya giyaan sa Dios. Ihatag sa iya sa Dios ang kadaugan ni kinahanglan. Nga nung ingon anak ko siya masabigon. Mga kaigsuunan tungod kay si David na sinati niya ang Dios. Amen. Kasi natin niya ang Dios. Amen. O si David, nagpakita nga anon siya diya sa Diyos. Amen. Oh. Praise God. 1 Samuel chapter 17, verse 39 to 58, mabasa diya, mga igsoon. Unang Samuel 39, ganito sa 58. Dili man ni basta-basta lang nga. Diretso lang di ay ka mag-claim nga ang Ginoo, tubag nato, tabang nato niya. Kita, watay relasyon niya, watay faith, watay pagtuo nga na-establish na pagtuo niya sa iya nga kanang enrich yun nga faith. Kay kanibitang panahon sa mga pagsulay mga kalisdanan. Parihara na sa kanibitang mga pobrehon, hindi panahon sa kalisdanan. Niya mingon din ta na pobre man ta maglisod di ta ani basta wala na ani mga taas nga hulaw. Di ba? Kung mahal na palaliton, maglisod ta. Mahal na kay krudo, mahal na gasolina, maglisod ta kay pobre man ta. Mahal na palaliton, pero kato mga dato. Wala lang, isig-isig lang mahal ang krudo, gasolina. Mahal ang mga palaliton. Sige, ako kaon dito sa mga mahalong nga restaurant. Wow, man. Sige, ako sorry, palit bagong sinina, o sa mga palit, sige, pagpapranan naman. Ha? Dato man.
Rich man. Pero ang pobre siya tanaw si kaluwi kay kauli kung kasi pili kaluwi tao na to. Yan naman. Isang pagtanaw na itong presyo sa Pinas, may ingon mo tag, kamahal na yan eh. Pagtanaw na itong presyo, noodles nga ito, atong kang tuyo ito, hala, di mahal na. Pero ang dato, isang kung sa kaya di pa malit dito, ay mag-alam sa presyo. Isunod dito sa kartal na, sunod, magkabot dito. Kailangan, pa yan. O, ikakuha. Di ba? Kana siya, dato versus pobre, pero daugo na sa pagtuo. Kay kinin dato sa material, lumalabay lang. Pero ang dato sa pagtuo, may katapusan ng iyang benepisyo. Dili man na may tungkol sa material. Isang mihit ka karoon sa material, pero dato ka sa pagtuo, pagkatapos sa mga pagsulay, matabalog ka. Pagkalahutay ka, kung sigurado ka na makasunod ka niya ng dinarihan, nag-ianggang siya. Doon na kayo kinabuhin tayo. Mo ni ang nakuha ni Samuel ng confidence. Nga nung kaya niya awayon, Si David. Goliath. Ha? Si David. Sabi ito ang magiging. Ha? Samuel. Sa ilo ah. Ilog akong oras na gukod. Gusto ka na akong oras. Ako ba niya kanibang. Gusto ka magdamit. Sa ilo ah. Dili si Samuel. Si David. Ambang sa kanya. Salamat. Nawin eh. Oh. Diba? Usawa na to. Hindi mo basa. Okay, kasi di na po ako basa niya. Yung unang Samuel, 17, 29, yun sa 78. Ibang chapter na nindot, basawa na isyon. Pero din na lang ta sa panahon sa kuwan ba, sa pagkitabo na nagsulog ulit si David sa armor kay mo. Musulong na siya. Kay matagi ang kaning makiharap na siya kang Goliath kay na ako magiging portion din katong mga pagkitabo na isaway na si Brother Ricky. Ano ba? Unang 17. Yato sa 39 mo sugod ng kasi David. ang chapter 17. Isipin na David. Ano sa 58. Ano Samuel? Isipin na David nga to sa 38. 58. Kaso 38. Okay na kay ni David ang iyang pinuti sa iyang disti. O visualize sa paglakaw. Kay siya wala pa makasulay ni Ana. O si David ningon kang Saul, ako dili makaadto uban ni ini. Kay wala pa ako makasulay ni ini. O gihubo kini ni David, gikan kaniya. Time sa brother. Kagata mo background. Si David gisulayan lang to niyang sulong ang kanang armor katong ginagiban sa pagtitubad sa usa ka sundalo. Nagikan pagikang Saul, di ba? Amazing. Gisulayan yung sulong. Tubi kay Hindi man ini siya, dili ko makahimo na ni. Kaya ako gani maka-experience na ni. Oh. Diya, dili ko makahimo pag adto nga gamit ka ni. Nagihubo niya. Kaya mas komportable siya sumala sa iyong pakikaway na nasinatid niya. Kauban ng Ginoo. Sige, palayan ka. O gilitbit niya ang iyang sungkod sa iyang kamot. O nagpili siya og 5 kamahimlog nga bato gikan sa sapa. O gibutan kini sa pontil sa magbalantay sa karnero nga diha kaniya. Bisan pa diha sa iyang puyo. O ang iyang lambuyog diha sa iyang kamot. O nagpahadool sa Pilistihanon. O ang Pilistihanon niabot o may pahadool kang David o ang tao nga nagdala sa tamin naguna kaniya. O sa paglingi sa Pilistihanon o nakakita kang David, iyang gitanay siya kay siya usa lamang kabatan-on o mapula-pula o inubanan sa matahong kapanagway. O ang Pilistihanon mingon kang David, iro ba ako nga ikaw niani ka nako uban sa mga sungkod? O ang Pilistihanon tunglo kang David pinaagi sa iyang mga Dios.
ug ang Pilistihano mingon kang David, umarik ka kanako ug ihatag ko ang imong unod sa mga langgam sa mga langit ug sa mga mananap sa kapatagan. Unya ningon si David sa Pilistihano, ikaw nianhi kanako uban sa usa ka pinuti ug uban sa usa ka bangkaw ug uban sa usa ka salapang. Apan ako nianhi kanimo sa ngalan ni Jehova sa mga panon, ang Dios sa mga panon sa kasunduluhan sa Israel, ang nga imong panamass-tamasan. Nining adlaw magatugyan si Jehova kanimo sa akong kamot, ug ako magapunal ug magalunggo sa imong ulo. Sa imong ulo gikan kanimo ug ihatag ko ang mga minatay sa panon sa mga Pilistihano niining adlaw ngadto sa mga langgam sa kalangitan ug sa mga ihalas na mga mananap sa yuta, aron nga ang tibuok yuta manghibalo nga adunay usa ka Dios sa Israel. Ug aron nga kining tibuok katilingban manghibalo nga si Jehova magluwas dili pinaagi sa pinuti ug bangkaw, kay ang gubat iya ni Jehova ug siya maghatag kanimo sa among kamot ug mahitabo sa diha nga ang Pilistihanon mitindog ug miadto ug ipaduol aron sa pagtagbo kang David, nga si David midali o midalagan padulong sa panon sa mga kasundaluhan aron sa pagtagbo sa Pilistihanon. O gikuot ni David ang iyang kamot sa iyang puntil o gikuha dito ang usa ka bato o gilabyog kini o naigo ang Pilistihanon sa iyang agtang o ang bato nahilubong sa iyang agtang o nahiumot siya sa yuta. Busa si David nakadaog sa Pilistihanon uban sa usa ka lambuyog o uban sa usa ka bato ug naigo ang Pilistihanon ug gipatay niya apan walay pinuti diha sa kamot ni David. Unya si David bidalagan ug mitindog sa ibabaw sa Pilistihanon ug gikuha ang iyang pinuti ug giibot tinigikan sa saguban ni Ana ug gipatay siya ug gipunggot ang iyang ulo niini ug ipatan-aw sa mga Pilistihanon ang ilang mananaog patay na. Sila nangaligiw ug ang mga tao sa Israel ug sa Juda mingbangon o misinggit o mingluto sa mga Pilistihanon hangtod nga ikaw nahiabot sa Gay ug ngadto sa gangaan sa Ekron ug ang mga nangasamad sa mga Pilistihanon nangapukan diha sa alagianan ngadto sa Saraim bisan ngadto sa Gat ug ngadto sa Ekron. Ug ang mga anak sa Israel na mauli ikan sa pagluto sa mga Pilistihanon ug ilang gitulis ang ilang kampo ug gikuha ni David ang ulo sa Pilistihanon ug gidala kini ngadto sa Jerusalem apan iyang gibutang ang iyang sa gubat dito sa iyang balong-balong. Ug sa diha nga si Saul nakakita nga si David miadto patok sa Pilistihanon, siya niingon kang Abner ang kapitan sa panon. Abner kinsang anak kining batan-una ug si Abner niingon ingon nga buhi ang imong kalag o hari, dili ako makasugilon. Ug ang hari ningon, pangutana, kinsang anak ang batan-on? Ug sa nahiuli na si David gikan sa pagpatay sa Pilistihanon gikuha siya ni Abner o gidala siya sa tubangan ni Saul uban ang ulo sa Pilistihanon sa iyang kamot. Ug si Saul miingon kaniya, kang kinsang anak ikaw batan-ong tao. O si David mitubag, ako ang anak sa imong sulugod nga si Isay ang Betlehanon. Amen.
So siya nakato nakita ang kadaugan ng David. Inanan siya ng confident. Liabanti si Goliath, champion kini sa panggubat. Sa tibok Pilistihanon siya gipili. Kani mangod nga competition, ang challenge sa ani ni Goliath, ako ang champion sa panggubatan sa Pilistihanon. Pagpili ka mo champion ninyo din ha, sa tibuok Israel, sa panggubatan, kanang pinakabatid ninyo manggugubat, ipaaway sa ako. Kung mapili ako niya, ang kondisyon, kung mapili ako niya sa away, kaming tibuok Pilistihanon, mauli po ninyo. Pero kung kamo ang mapili, ang inyong champion may mapili ko, kami, mahimo ka muna mong ulikon, kamo mga Israelina. Wa man gyud sa tanang mga batid nga maggugubat, bisan ang ekso ni David, mga mga maggugubat, di maging gusto ko. Tahado. Pero si David rin nakabaton sa usa ka confident. Grabe nga faith. Ang faith mga igsoon niya, enrich yun lagi. Rich faith yun. Grabe kadato nga pagtuo. Hindi man yun. Wa man yung pagkataha, way pagkahalo kay pagduha-duha, kaya niya. Pero abi ninyo garbura ni David. Kay bakit pa giingon sa iyong mga igsoon, mga kaigsoonan, gikan sawa naman ni siya mga igsoon, gisaway ba? Siya mga igsoon, garbura man garbura daw ni David. Previous versikulo, ani? Ingnan siya, napasikat si David pagkinanan atong pinulungan ba? Nagbantay ra dito karnero, ibiyaan mo rito mga karnero, ipabantayan si mo, anay ka lang hindi? Nga, patuo ka nga, di pa gani may pagkaaway, anak, ikaw pa yun naman. Pero basahan ka nila, nagikan yung confidence. Sa verse 23 mga igsoon. Verse 33 musugod, awa. Versikulo 33. Ano pa diyan? Og si Saul, kini mo ning hari nila. Og si Saul mingon ng David, ikaw dili makahimo sa pag-adto aron sa pagpakig-away batok ni inyong Pilistihano. Kay ikaw usa lamang kabatanon, og siya usa ka tawo sa gubat, sukad pa sa iya pagkabatanon. Expert ka na tawhana sa away. Sukad pa sa pagkabatanon hangtod na karon. Mananaog ka na siya, di ikaw batanon ka pa. Adto ka dito. Pero verse 34 ng ni David. Og si David miingon kang Saul, ang imong sulugoon, nagabantay sa mga karnero sa iyang amahan. Testimony niya ang trabaho. Og sa diha nga may mianha nga usa ka leon, kun usa ka uso, og mitukob sa usa ka nating karnero sa panon, akong gisunod siya. Uso, leon, miatake sa karnero, unsa may gibuhat ni David. Gisundan niya ang maong leon o uso, umadto pa niya, o gibunalan ko siya, o nagluwas sa nating karnero gikan sa baba niini. Sino ka? Luwas ka sa nating karnero gikan sa baba sa uso o sa leon. Magkagan ka oy. Balantay kang awa kay wala sa imo ang confidence na kaya nimo lusod. Pero asa man gikan ang iyang confidence, gikan sa Dios. Amen. Kabalo siya sa iyang relasyon, nga makadaog siya, dili tungod sa iyang pagkasiya. Kung dili kay ang iyang Diyos, muhatag sa iya sa kadaugan. Dayon ta. O mando pa niya. Unya, og sa diha nga kini misukol ka nako. Misukol ba sa iya? Ano yun? Ang uso, misukol sa iya. Pero unsa yung gibuhat? Gikoptan ko ang bungot ni ini, o gibunalan ko siya, o gipatay ko kini. Na testimony ni kay bulungan buhat sa Dios yang gisgutan sa tubangan ni Saul. Makaana si Saul, ingon ana ka. Dili man di ka ingon nga wala ibang kaagad sa pag-away kay uso mo gid nagliyon nang imong gisuglan. Mapintas na ang mga mananap, kusgan ka ina. Wala. Daog siya. Busa, ingon pa niya sa verse 36, ang imong sulugoon nakapatay sa leon o sa uso. Kaya kini imong sulugoon nakapatay ni leon, nakapatay pa ni uso. Pinaagi sa bunal. Bunal sa magbalantay sa karnero. Ingon pa niya, o kining walay sirkonsisyon ng Pilistihanon, mahimong sama sa usa kanila, o sa pagtanaw nga siya nakighagit sa panon sa kasundaluhan sa buhi sa Dios na buhi.
Diyos ang iyang gihagit, dili kita. Iya lang paghuna-huna kita, pero wa siya makaila na ay Diyos sa Israel. O sa karon ako ipakita sa iya na ay Diyos sa Israel. Wala nga karon ingon pa niya, yani ka sa ako pinagi sa imong espada o sa imong tamig o sa imong bangkaw, mali bato pa niyo sa imong ginagiban, yani ka. Pero ako mana batok sa imong pinaagi sa akong Diyos. Karon sa atong pag-ibisyo ng sinabuna, kung saan man yung magapangitabo ang kalibutan, nagkakaayo. Di ba? Bisan kung saan na lang yung mga pangitabo din sa kalibutan, nga makapalisang munta sa ato, pero kung doon na tayo enrich spirit, ng enrich faith, kung dato ang atong espiritu, kung atong pagtuo, makasukol ta aning tanan sa ngalan sa Ginoo. Ang atong pagsalig, nasa iya. Dili tungod sa kung sa minaan nato. Mana karon mga iso. Kaya kung mabatik-batian yung mga balita, karon grabe, makalisa, malibog ka, nervyoso ka sa mga balita. Nervyoso ka, malibog ka kung saan kanilahin lang sa iyo problema, saan sa kanatulog. Ang problema, mamuro ta kay wala na ginagawa ng embrace ang atong espiritu na talaga. Kung sa'y paagi, tungod ani. Dinhi ta pwede ma-enrich sa atong pagtuo o sa atong espiritu. Kung din kita mga igsoon, mga malandong mubasa. Kung hindi ka Domingo, karang Domingo pag-share na lang na. Pero ang gusto madato, sugod pa, kung mahimo pa lang, di na lang ta mo pahuway. Ang maligya ta o mga tata, mag-ilusyo ta kay parang kapata ka. Di ba? Kung tayo ta kaya sino? Pero material man. Veritas espiritu man. Kaya kini siya muhatag na to confidence. Batok sa atong mga tao. Wa tay gulayat karon nga sa bugamon. Pero ang atong pagkikiso espiritu man. Kusa mao ni mga kaigsuonan ang kamay ng tao. Nga kita masubay nato. Hindi siya basta na mukanta na lang tadi. Kani tsada kay tuno. Tuno ra, di ko na makapagdasig sa ato ang tuno, di ko na makapalipod sa atong pagtuo, espiritu ang tuno. Ang mensahe. Amen. Di ba? Ang sunod, anong tatama? Kini mo tsada galing ng mensahe. Ang tulong sa Ginoo. Usa, binaot, mag-uli ka, usap kung taka, pinagi ani. I-enrich na ito, pagkatuon na ito, at espiritu at pagkatuon. Espiritu at pagkatuon. Pinahagyaan ng Lord. Kaya ako nakita rin ito, nakita na ko karon nagkapobre ang mga magtotoo diya sa espiritu at sa pagtuon. Abi ni mo nga dasig kaayo kay sige po sa Facebook. Pero mao naman din nakapaluya sa iya ang sige niya po sa Facebook. Kaya wa naman siya ilaing kaya man ang pag-post nila sa Facebook. Bisag panahon sa panagkatigom, magsige ka na og cellphone kay para na iko sa Facebook. So na ang utok sa Ginoo, wa na ang espiritu sa Ginoo, wa na kasing-kasing sa Ginoo, to na siya mo na sa iko sa Facebook. Di ba? Nasinati ba nimo nga nalikon ka, na-enrich imong pagtuo, na-enrich ang imong espiritu? Nagloyal ka. Kaya nga naman, wala ka ng focus. Hallelujah. Example lang na mga iso. Example lang. Okay? So, yan na tama. Salamat sa Ginoo sa ako